Kung bearish ka po kay XRP, importante po na malaman mo ang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan, kasi kung bearish ka kay XRP, kailangan mong pakinggan ang mga totoong nangyayari sa likod ng corporate money flows. Araw-araw malalaking pong kumpanya ang nagpapadala ng pera sa payroll, suppliers at cash management sa iba't ibang bansa. At dito po pumapasok ang malaking twist. Pumasok na si Ripple mismo sa core system na ginagamit ng libo-libong enterprises. Matapos pong bilhin ang G-Treasury, isa pong major platform na ginagamit ng higit 1,000 global firms, ay nagbago po ang landscape. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng analyst na si XRP ay papasok mismo sa puso ng enterprise settlement. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ang G-Treasury ay hindi po ito isang ordinaryong platform. Ito po ang humahawak sa halos $12.5 trillion na annual payment volume at higit $250 billion sa operational accounts. At may direct link pa ito sa BNY Mellon Liquidity Direct. Isa po itong system na may $6.5 trillion na annual transaction flow. Kaya ang tanong po dito ay paano mo mababaliwala ang asset na ngayon ay naka-embed sa ganyang kalaking ecosystem. Sabi nga ng analyst dito na si X-Finance Bull, XRP is becoming part of enterprise treasury systems where trillions move. Ibig sabihin nasa mismong sentro na ito ng global corporate finance. Araw-araw ay gumagalaw po ang pera ng malalaking kumpanya ng walang tigil. 24/7 ang kanilang operations dahil may Asia, Europe at US time zones na sabay-sabay na gumagalaw. Kaya kailangan po nila ng instant settlement, full visibility at saka frictionless movement. At dito po bagay na bagay si XRP dahil sa bilis at efficiency nito. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga analyst na ang enterprise environment mismo ang natural habitat ng XRP. Kapag pumasok po ang trillions sa isang ecosystem at kasama si XRP sa rails nito, hindi mo pwedeng i-ignore ang impact. Ang pinakamalaking twist po dito ay si Ripple ngayon ang may control sa infrastructure na directly na nakikipag-usap sa BNY Mellon. Ayon po kay X-Finance Bull para itong pagkuha mo ng access sa command center ng corporate finance. Dahil ang treasury platforms ang nagdidesisyon kung paano po gumagalaw ang pera ng pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Kung gusto po nilang bawasan ang delay, fees at manual processing, natural na pipiliin nila ang fastest rails. At ayon po sa Insight, iyon ngayon ang XRP Ledger Settlement, embedded sa platform na ginagamit ng global giants. Ang pinaka-underrated na bahagi po rito ay hindi po ito nakikita ng mga retail traders. Walang flashy announcements, walang hype. Tahimik na nangyayari sa loob ng enterprise tools. Ito ang sinasabi ng analyst. Ang totoong adoption ay hindi po nangyayari sa TikTok o sa news headlines. Nangyayari ito sa corporate back-end systems. At dahil dito, sabi niya, si XRP ay nagiging native rail inside financial command centers of over 1,000 multinational giants. Hindi hype, hindi speculation, integration mismo. Pero mas malaki pa rito ay ang plano ni Ripple. Ayon po sa G-Treasury statement, binibigyan na nila ng access ang mga enterprise clients sa real-time settlement, custody, liquidity tools, at saka treasury automation. Lahat
nasa iisang platform. Ito ang classic Ripple move. Hindi po sila gumagawa ng hype, ginagawa nila ang integration. At dahil dito, hindi lamang po si XRP ang napapakinabangan, pati enterprise operations ay nag-i-improve. Kung ang target mo ay ang trillion-dollar flows, kailangan mo ng infrastructure na hindi po pumapalya. At yan ang sinusubukang gawin ng Ripple. Kapag pumasok na ang automation, dito po magsisimula ang continuous and invisible use ng XRP. Ibig sabihin, hindi na kailangang i-trigger manually ang settlement. Bahagi na ito ng automated treasury flows. At kung ang trillions per year ay gumagalaw through a system, tapos kasama po si XRP bilang settlement option, ang utility po nito ay hindi na nakadepende sa mga retail traders o speculation. Nakadepende po ito sa mismong galaw ng global corporations. Ito ang sinasabi ng analyst na game changer. At yan po, ito po yung kanyang aktual na sinabi rito. Si X-Finance Bull. If you are bearish on XRP, listen here. XRP is becoming part of enterprise treasury systems where trillions move. Ripple didn't just acquire G-Treasury. They tapped into $12.5 trillion in enterprise flows. This isn't about onboarding users one by one. Ayan. It's XRP becoming a native. Ayan. At ang bilang panghuli ay ang ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung bearish ka po kay XRP, baka hindi mo lang nakikita ang nangyayaring integration sa loob ng enterprise finance. Hindi mo kailangang maging fan. Hindi mo kailangan na mag-FOMO. Pero kailangan mong maintindihan ang scale. Ang trillions na dumadaan po sa G-Treasury at BNY Mellon ay hindi maliit na bagay. At kung si Ripple ngayon ay nasa likod ng settlement tools na ito, may malalim po na implications sa future or hinaharap ni XRP. Kaya hindi po ito maybe or baka sakali. Ito ay real-world adoption na nangyayari po sa likod ng corporate curtains kung saan ay tahimik pero malaki ang epekto. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.